Hey Martians! Welcome again to another video, and this is a question mark video. Ang sasagutin nating question today is, paano mo ba malalaman kung may crush din sa'yo ang crush mo? So, nag-conduct ako ng survey sa mga friends ko sa Facebook, and I asked them kung yun nga, paano mo malalaman kung crush ka din ng crush mo. And gumawa ko ng top 10 list or signs in order for us to know kung may crush din sila sa atin. So, bakit nga ba ito yung topic na napili ko? Kasi meron akong crush na hindi ko alam kung crush din ako. And I'm sure a lot of you guys or gals out there are experiencing the same thing. So, you might want to get a pen and paper para mag-score tayo kung ilan ba sa 10 signs na nahagilap ko ang na-experience nyo. And then at the end of this video, tingnan natin kung nakailang scores tayo. So, umpisahan na natin ang countdown. At number 10 from Junie. Sabi ni Junie, basta mararamdaman mo naman yon. I mean, kung sweet siya sa'yo and sometimes lumalayo sa'yo. You know what? This is true yung lumalayo. Kasi minsan ako, pag may gusto ako sa isang tao, instead na lumapit ako, lalo pa akong lumalayo kasi parang nahihiya ako. Lalo na kung magme-message lang ako, or magte-text, or magme-message sa chat, or sa messenger. Hindi ko alam sabihin ko, parang, ano ba, baka mamaya isipin niya, pala ko, ganyan, or mamaya maka-estorbo ako, parang gano'n. So, yan. And at number 9 from Rem, kapag nagbigay din siya ng effort sa'yo. Di ako sure, Effort, probably kasi hindi ka naman magbibigay ng effort sa isang tao kung hindi siya special sa'yo. Pero minsan, kahit kaibigan natin, nagbibigay ng effort, diba? So, or baka sadyang mabait lang siya, pero yun yan. Yeah. And at number 8, from Bokbok, mararamdaman mo naman yun pag may oras siya sa'yo. So, parang effort din to, diba? Yung like yan, sa pag-chat or sa pag-text or pagtawag, nagbibigay siya ng oras sa'yo. Mararamdaman mo yun kung gusto ka ba niya, baka mamaya nakaka-istorbo ka lang. Minsan, di ba, mag-chat ka, dami-dami mo sinabi, tapos one word lang ang isasagot sa'yo, maghinala ka na lang. Baka hindi ka nga niya crush. So, and then at number 7 from Princess, kapag caring siya tsaka laging nang-aasar, tapos almost everyday nagte-text or chat. Paano naman kung mahilig lang talaga siyang mag-text or mag-chat or bored lang siya? Minsan mahirap din kasing tansyahin Siguro, ano na lang, kung ano yung laman ng text or ng chat, di ba? Mahalata mo naman yun kung interesado siya sa'yo, the way na nagkikipag-usap siya sa'yo, kung marami siyang tanong about you. So, ibig sabihin, interesado siyang maraming malaman tungkol sa'yo. Pero kung wala naman siyang tinatanong about sa'yo, puro ikaw lang yung tanong ng tanong, tapos siya sagot lang ng sagot, magduda ka na din. At number 6, from Aaron, kapag inaasar ka niya or nasa iyo yung attention niya lagi, kahit madami naman kayo sa grupo, or kahit kayong dalawa lang, kahit kayo lang dalawa, nang-aasar pa din. Never ko kasing na-experience to. So, I guess, applicable to sa mga estudyante, especially, di ba, makukulit yung mga estudyante. Siguro yun, inaasar nila yung mga crush nila. Kasi hindi nila masabi yung totoong nararamdaman nila. So, parang defense mechanism nila na aasarin kanya para makuha yung attention mo. And at number 5 na tayo, bilis natin, we're halfway through. Nakakailang scores na ba kayo? From Jane, sabi niya, sa personal, kapag palaging ako topic, pag palagi niya ako inaasar na naman. At palagi niya ako tinatabihan at yung gusto niya akong palaging kasabay kumain at umuwi.
Hindi naman kaya stalker mo to. De, oo. Yung iba na malalakas ang loob, ganun. Balik tayo sa mga estudyante, pag break time, yan, parati ka tatabihan sa upuan mo, kukulitin ka. Parang na-experience ko nga rin to nung college ako. So anyway, yun nga, yung iba ganito yung malalakas yung loob, tumatabi sa crush, inaasar yung crush, tapos kapal na mukha, parati sumasabay kumain at saka umuwi. Pero ako mahihain ako eh. So, hindi ko pa kayang gawin. At number 4 from Sarah. I think kapag siya po ang palaging first na nagte-text sa'yo, malalaman mo din po na crush ka ng crush mo kapag pinaparamdam niya na super special ka sa kanya, na parang may halong something na ano pa yung something niya sa text niya. O nga, yun nga yung parati ko sinasabi na mararamdaman mo sa laman ng text kung interesado ba siya sa'yo. Kasi yun, marami siyang tanong about you, or talagang gumagawa siya ng paraan to keep the conversation going, hindi yung mapupunta kayo sa dead end, di ba? Then at number ano na tayo? Or may kodigo ko. Number 3 from Terence Jean. Sabi ni Terence Jean, kapag nagparamdam siya sa'yo, saying good morning, good night, kumain ka na ba, easy, ganon, mga simpleng phrases na makakapagpanatag ng loob na every minute pinapahalagan ka niya. This might be true, medyo 50-50 ako dito kasi yung sabi ni Miss Malaysia, nag-good night lang, binigyan mo na ng Malaysia! Joke lang. Yun nga, minsan kasi may mga tao talagang nag-good night lang or nag-good morning kasi nakasanayan nilang ganun. Ako minsan, hindi porket nag-good morning ako or nag-good night ako sa isang tao, eh crush ko na siya, di ba? Pero siguro the way or yung pattern kung araw-araw na out of the blue, bigla na lang siyang mag-text or mag-message na good night na hindi naman kayo nag-uusap. So, ibig sabihin, iniisip ka niya before siya matulog. So, medyo matuwa ka na pagka ganun. Or, pag na-good morning naman, out of the blue, ibig sabihin, iniisip ka niya pagkagising. So, may chance na baka may gusto nga rin siya or crush ka rin niya. So, at number 2 from CJ. For me, pag nagpapansin siya sa'yo, common scenario, like, basta pag-post ka like agad. Then, pag nag-comment siya sa post mo, alam mong may feelings. So, this is sa Facebook, yung sinasabi ni CJ. Kapag daw may pinost ka, siya agad yung number 1 na nagla-like. Or may mga comments na may feelings, hindi yung mema lang, ganyan. So, tingnan nyo na yung mga post nyo kung sino ba yung parating nagla-likes. Baka may crush sa inyo yun. Pero hindi rin to applicable all the time kasi may mga active likers talaga. Pero kung hindi naman siya active likers, tingnan nyo yung pattern. Kung sa friends ba niya, like din siya ng like ng mga pictures, or ikaw lang, sa'yo lang siya gano'n. Or comment din ba siya ng comment sa pictures ng iba, or sa'yo lang din siya nagko-comment. So may mga factors din tayo dapat i-consider. And then the top one, or the top na one pa. The top sign na may gusto talaga sa'yo yung crush mo comes from CJ and Sarah. Halos parehas yung, sila pa rin. Halos parehas yung sinabi nila. Sabi ni CJ, aminin mo na lang para madali. Sabi naman ni Sarah, malalaman mo na crush ka ng crush mo kapag umamin siya sa'yo na crush ka niya. Oo nga naman. So, yun yung number 1 natin na sign na crush nga din tayo ng crush natin. I know, parang nonsense, pero would you believe na napakaraming mga problema or maraming nakakaranas ng ganitong dilemma. Minsan, it causes sleepless nights. Naranasan ko, kaya alam ko, this is based on experience. Kasi kakaisip, ano ba talaga? Crush din ba ako noon or friends lang? Kasi nakakatakot yung rejection, di ba?
So, yun yung iniiwasan natin kaya tayo gumagawa ng ganitong mga signs. So, time for our scores. Ring ba kayo? Tama ba? So, from 9, pag ang score nyo is 9 to 10, crush ka niya. Pag 7 to 8, maaring crush ka din niya. Pag 5 to 6, may pag-asa pa na baka ma-develop siya sa'yo. So, ano lang, chill lang. Just keep on doing what you're doing. Kung paano siya itrato, ganun pa rin. Pero pag 3 to 4, kaibigan lang ang turing niya sa'yo. Pag 1 to 2, ibaling mo na ang atensyon mo sa iba. Kasi malabo, hindi ka niya crush. Pag 0, ang nakuha mong score dito sa ating mini, ano ba to? Ano ba tawag natin dito? Quiz or science or whatever. Basta pag 0 ka, isa kang asumera na tao. Assuming ka lang na crush ka din niya. Tanggalin mo yan sa isip mo, masama yan, nakamamatay. So that's it for this video, guys. I hope you enjoyed that, and kung meron pa kayong ibang mga ideas or experiences, share nyo lang sa comments below. Please like this video, share this video, and subscribe to my channel if you haven't already. That's it, and thanks for watching. See you guys next time. Remember, guys, be good. Bye.